Why did I stop taking Ozempic? Ito lahat ng Ozempic pens na nagamit ko for almost a year at ito naman yung mga needles ko. Napuno ko na yung lalagyan na ginawa ko. I've been using semaglutide since March 2025. Guys, sa wakas nakabili na ako ng Ozempic. Yung semaglutide, yun yung klase ng gamot. Tapos yung brand na tinitake ko is Ozempic. So yung semaglutide, gamot siya sa type 2 diabetes and sa obesity rin. Nireseta siya sa akin kasi bukod sa meron akong type 2 diabetes, kailangan kong mag-lose ng weight dahil sa reproductive health issues ko. I have videos about that tungkol sa reproductive health ko, sa myoma, and sa iba pang mga health conditions ko. So, hanapin nyo lang yung video sa account ko. So, yung semaglutide, ini-inject siya once a week lang. Pwedeng i-inject sa tiyan, sa outer arms, at sa outer thighs. Naranasan ko na sa lahat pero mas hiyang ako sa tiyan. Nag-start ako sa pinakamababang dosage which is 0.25 mg. Isang buwan na akong naka 0.25 and then on the second month, tinaas na siya sa 0.5. Tapos kasabay ng Ozempic, meron din akong oral medications for my diabetes. And every 2 months, pinapalab ako ng doktor ko para ma-monitor yung health condition ko. So dahil laging normal na yung sugar ko, hindi na tinaasan yung dosage ko sa Ozempic ng doktor ko. Hanggang sa pinakahuling shot ko, nakastick lang ako sa 0.5 mg. And then itong December 2025 lang, tinanggal na ng doktor ko yung oral meds ko for my diabetes. Sabi ko kasi parang madalas pagod yung pakiramdam ko, ganon. So sabi niya, baka masyado nang bumababa yung sugar mo. So sabi ko sa inyo, lagi siyang nasa normal range. Hindi naman siya nag-below normal, pero alam mo siya na yung pinakamababa dun sa threshold ng normal. So tanggal na yung oral meds, pero nagstay pa rin yung Ozempic. Alam nyo, nag-lose naman ako ng weight sa paggamit ng semaglutide. Actually, ang starting weight ko, 135 kilograms or basta mga 305 pounds, ganon. Tapos, bumaba ako ng 123 to 124 kilograms. So, medyo malaki na yung na-lose ko. Paiba-iba din kasi minsan yung timbang ko kasi sa ganitong mga medications na GLP-1, madali kang mabusog tapos matagal kang busog kaya hindi ka kakain lagi. Kaso dahil hindi ka agad natutunawan, so pagka nagtitimbang ka, minsan nasa tiyan mo pa yung kinain mo, ganon. Tapos minsan may water weight pa, so mas nagre-rely ako sa measurements ng katawan ko. Bago ako gumamit ng semaglutide, ang waistline ko was 56 inches, tapos ngayon nasa 50 to 51. Actually, sa unang buwan ng paggamit ko ng semaglutide, nag-lose ako agad ng 5 kilograms. And then, sa bawat buwan na lumilipas, unti-unti pa akong nababawasan. And to be honest with you, walang kasamang diet and exercise yun. Yung mga unang buwan lang. Kaso kasi, meron akong sciatica, tapos nahihirapan akong mag-exercise dahil masakit siya kapag matagal na akong kumikilos. Pero syempre, kapag mas inayos mo pa yung diet mo, of course, mas malaki pa yung malulus mo. Kasi tandaan nyo na hindi naman magic itong semaglutide na to, itong mga GLP-1 medications na to. So, ayun, okay naman siya nung una, naglulus naman ako ng weight, kaso napansin ko, pagdating ng November 2025, parang nag-hit na ako ng plateau. Hindi na nababawasan yung timbang ko, pero hindi naman ako lumalaki ulit or whatever, tapos yung measurements ko, ganun pa rin naman. Kaso, ang napansin ko, bumabalik na naman yung food noise ko. Yung food noise, yung mga cravings mo, ganyan. Tapos, dahil nga laging normal na yung sugar ko, ayaw naman ng taasan ng doktor ko yung dosage ko, kasi nga daw, baka sobrang bumaba naman yung sugar ko. Tapos that time, nakikita ko na talagang sumisikat naman yung tirzepatide. Alam kong alam ng karamihan sa inyo ngayon yung tirzepatide na yung mga peptide. Si tirzepatide, para din siyang semaglutide. GLP-1 medication din siya. So, gamot din siya sa diabetes type 2, tapos sa obesity nga rin. Kaso, hindi siya agad nireseta ng doctor ko sa akin last year kasi hindi pa siya FDA approved that time. So, of course, ang gusto ng mga doktor, yung talagang mas may studies kasi mas may studies pa rin daw si semaglutide compared sa tirzepatide. Pero nitong December 2025 lang, dumating na dito sa Pilipinas yung pinakasikat na brand ng tirzepatide, which is yung tinatawag na Mounjaro. Nakita ko available na siya sa drugstore, sa mga Watsons, ganyan. So, I think FDA approved na siya. Tapos, nabasa ko na mas superior daw sa weight loss effect yung tirzepatide compared sa semaglutide. So, of course, napapaisip ako, what if mag-switch kaya ako sa Tirze? Kasi may mga friends din ako na nag-switch na. Kasi kahit na-controlled naman na yung sugar ko, I still need to lose more weight. Malayo pa ako sa goal weight ko. At kailangan ko pa rin talagang mag-lose para umayos na yung reproductive health ko at kung ano pang ibang mga sakit-sakit ko. Kaya din daw mas effect sa weight loss si tirzepatide kasi dual action siya compared kay semaglutide. Kasi si semaglutide, ang minimimic lang niya yung GLP-1. Si tirzepatide, ang minimimic niya yung GLP-1 at GIP na tinatawag. I-research nyo na lang kung ano yung GIP at GLP-1 kasi very technical yan at medyo mahabang explanation yan. Or magtanong kayo sa mga doctors nyo. So ayun nga, nung huling check-up ko sa doctor ko ng February, nagpaalam na ako sa kanya kung pwede bang mag-switch na ako sa tirzepatide. So pumayag naman siya. Sabi ko kasi nga, Doc, parang hindi na gumagana sa akin yung
semaglutide, gusto ko pang of course mag-lose ng weight. So sabi niya, si Ozempic kasi siguro naayos niya na yung sugar mo, and since hindi na natin pwedeng taasan pa yan, so baka hanggang doon na lang yung effect ni Ozempic sa'yo. Pero in fairness talaga kay Ozempic, ang laking tulong niya rin sa akin dahil medyo malaki rin yung na-lose ko. Tapos kahit wala na yung oral meds ko, nakokontrol pa rin niya talaga yung sugar ko. Bago pa ako bumili ng pinakahuling pen ko ng Ozempic, nag-iisipan ko na talagang mag-switch sa tirzepatide. So sabi ko, uubusin ko lang yon, tapos magsi-switch na ako, magpapaalam na ako sa doktor ko. Kasi actually, I gained some of the weight back, siguro nung mga holidays din, ganun. So from 124, umangat na naman ako sa 128 to 129 kilograms. Pero ang weird kasi yung timbang ko, bumigat siya, pero yung mga damit kong pinaglumaan ko, maluwag pa rin sila. Tapos yung measurement ko, ganun pa rin naman sa huling pinakamababang measurements ko nung nakasemaglutide pa ako. Hindi naman na siya ulit mas lumapad pa, parang ganun. Yung timbang ko lang, hindi ko alam kung bakit ganun. Oh well, dahil nagpaalam naman na ako sa doktor ko, so yung pinaka-last shot ko na ng Ozempic was last February 7. Ngayon, naka-tirzepatide na ako, and yung brand na ginagamit ko is Endu. Pag-usapan natin yan ng mas maigi sa mga susunod pang videos. Wala pa akong masyadong maraming masasabi about tirzepatide kasi kakasimula ko pa lang, nakakaisang shot pa lang ako. Yung doctor na nakausap ko sa Endu, pinasimulan muna niya ako ulit sa pinakamababang dosage para makita daw muna kung ano yung mga magiging effect sa akin, kung meron bang malalang side effects or what, and then siya kanya tataasan yung dosage ko. Sobrang excited ako sa magiging effect sa akin ng tirzepatide. Sana mas makakita nga ako ng weight loss sa kanya. Pero yeah, basically that's the reason kung bakit tumigil na ako sa paggamit ng Ozempic. Maraming salamat sa'yo, semaglutide, pero it's time for tirzepatide. Sana mas mahiyang ako sa'yo. Of course, babalitaan ko kayo sa mga update. Ayun lang! Hope this helps!